po ng protestante rito na nagkiklaim na kayo ay tatag ni Kristo, katulad ng INC, no? Tatag daw sila ni Kristo. MCGI, dahil may iglesia ng Diyos, tatag daw sila ni Kristo. Ang born again, no? Tatag din sila ni Kristo kasi Jesus saves. No, sa lahat ng mga protestante dito na nagkiklaim na you are founded by Jesus Christ, kung kayo ay founded by Jesus Christ, bakit ang INC nakalagay founded by Felix Manalo? Ang MCGI, kung kayo ay founded by Jesus Christ, bakit sa MCGI nakalagay founded by Eli Soriano? Kung ang born again was founded by Jesus Christ, bakit ang nakalagay sa born again founded or it was started by Martin Luther? Unang-una, hindi po tayo pwedeng mag-claim na kayo ay founded by Jesus Christ. Bakit? Kung kayo ay founded by Jesus Christ, yan ay marerecognize kung kaya ninyong i-connect si Felix Manalo sa 12 Apostles. Kailangan nating magkaroon ng timeline dyan. Kailangan natin malaman kung ano ang naging connect ni Felix Manalo sa 12 Apostles para masabi na kayo ay founded ni Jesus Christ. Ganon din sa MCGI. Kung ang MCGI ay founded by Jesus Christ, kailangan nyong i-connect si Eli Soriano, yung timeline o yung panahon kung paano siya nagkaroon ng kaugnayan sa mga apostles. Kalawa, sa panahon ng mga apostles, wala pa pong SEC registrations. Ang iglesia ay hindi po pwedeng irehistro sa panahon ng mga alagad. The question is, bakit kayo nagparehistro sa gobyerno? Kung kayo ay founded by Jesus Christ, sana hindi kayo nakarehistro sa gobyerno. Dahil Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Nung nagtatag si Kristo ng kanyang iglesia, Matthew 16 verse 18, saan ito itinatag? Sa Jerusalem. The question is, meron bang INC na kapilya sa Jerusalem na kinikilala ng Judaism na ito ay religion? Meron bang MCGI na nagkiklaim sila ay iglesia ng Diyos na nakatatag at nakatayo sa Jerusalem na kinikilala ng Judaism na sila ay religion? Tandaan po natin, ang bayan ng Jerusalem, yan ay bayan ng mga Judaism. At ang relihiyon na umiiral sa bayan ng Jerusalem ay ang Islam, ang Catholic Church at ang Judaism. Bawal po ang pagrerehistro ng sekta sa bayan ng Jerusalem. Sabi nila, ang Catholic Church ay bandaw dun sa Jerusalem dahil bawal daw si Kristo doon. That is a false accusations. Hindi po ipinagbabawal sa Jerusalem ang pagtuturo patungkol kay Kristo. Nagkakaroon po kasi doon ng digmaan dahil ang mga Katolikong nandoon ay nakakaakay ng mga kaanib ng Judaism. Nagtataas ng kilay ang mga Judaism dahil umaakay at nangaakay ang mga Katolikong nandoon. At dahil naglalabanan sila pagdating sa aral, nagkakaroon ng violence mismo doon sa Jerusalem. Hindi po maaaring iban ng Jerusalem ang Katoliko doon sa Jerusalem mismo dahil nandun po ang aming simbahan. Yung tinirahan ni Maria, Jesus at ni Kristo, ay tinirahan ni Maria, Jose at ni Kristo, nandun po ginawa pong simbahan. Yung pinagpakuan kay Kristo, yung pinaglibingan kay Kristo, yung mga historical places ni Christ nasa Jerusalem, pagmamay-ari po ng Catholic Church yan. Kaya hindi po nila pwede at hindi maaari nilang itakwil ang Catholic Church doon. Bakit? Sapagkat ang produkto ng Judaism ay ang Christianity. At ang Christianity ito na which is religion ay ang Catholic Church. Kung kayo INC 1914 at ang MCGI ay founded by Jesus Christ, no? Kung kayo INC 1914 o MCGI ay founded by Jesus Christ, bakit wala kayo doon sa Jerusalem? Tandaan po natin, Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. So nagtayo si Kristo ng iglesia doon sa bayan ng Jerusalem. Kung kayo ang mga nasa unang siglo at kayo ang nasa Biblia, bakit walang nakitang mga iglesia ninyo mismo sa bayan ng Jerusalem? Bakit ang makikitang iglesia sa bayan ng Jerusalem ay ang Catholic Church?
Dahil ang mga iglesyang tinutukoy sa Biblia na iglesia ng Diyos, iglesia ng mga panganay, mga iglesia ni Kristo, walang iba kundi ang Catholic Church. At lilinawin ko lang to sa mga INC. Roma 16 verse 16, Mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati ko kayo, kayong lahat ng mga iglesia ni Kristo. Hindi po yan iglesia ni Kristo lang. Mga iglesia ni Kristo. Bakit mga iglesia ni Kristo? Sapagkat ang mga iglesia ni Kristo ay pantukoy sa mga iglesia na umiiral sa bagong tipan. At ang mga iglesia ni Kristo na umiiral sa bagong tipan, pag sila ay pupunta sa bayan ng Roma, sila ay nangangagbatian ng banal na halik. The question is, sino ba ang nangangagbatian ng banal na halik na nasa Roma? Ano bang iglesia ang nasa Roma? Walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Kaya ang true church and true religion, walang iba kundi ang Catholic Church. Hindi po INC, hindi MCGI, hindi born again Christian, at lalong-lalong hindi po nakarehistro sa gobyerno. Wala pong mababasa sa Biblia na nag-utos si Kristo na ang aking iglesia ay dapat ninyong iparehistro. Dahil kung kayo ay tatag ni Kristo, dapat ang inyong iglesia ay isa sa pinakamatandang iglesyang umiiral. Ang tunay na tatag ni Kristo na iglesia ay may sariling binuong aklat. Lahat po ng religion ay may sariling binuong aklat, katulad ng Islam may Quran. Lahat po ng religion ay may sariling binuong kalendaryo, katulad ulit ng mga Buddhist. Religion po yan, meron silang Chinese calendar, ang Catholic Church ay may Gregorian calendar. No? Lahat po ng religion, kagaya ng Hinduism, Judaism, meron po silang traditions. Bakit kailangan ng traditions? Ito ay pagpapakita na matanda na ang inyong iglesia. Ikukumpara nyo yan kung kailan kayo na itatag. Ang Catholic Church ay nagdidiwang na ng aming pagkakatatag 1,990 years. Kung kayo ang mga nasa sinaunang siglo, kagaya ng kiniklim ng INC, kiniklim ng MCGI, kayo yung nasa Biblia, tanong, ilang taon na ang sekta ninyo? The Catholic Church celebrates our anniversary 1,990 years. Paano magiging tatag ni Kristo ang isang protestante na walang sariling Bible? Ang INC walang sariling Biblia. Nung isinilang si Felix Manalo, may Bible na. Nung sinilang si Felix Manalo, may mga iglesia ni Kristo na. Yung Katoliko pa si Felix Manalo, may pari nang nag-e-exist. No? Yung si Felix Manalo bago maging protestante, may traditions na ang Catholic Church. Ganon din sa MCGI. Nung isinilang si Eli Soriano, may pari na. Nung isinilang si Eli Soriano, may Catholic Church na. Paano magiging true church? Paano magiging tatag ng Diyos ang mga protestante bago kayo umiral, may Catholic Church na? Sino ba ang nagpasimula ng protestante? Martin Luther. 15th century. 1517. Nagkaroon ng Protestant. Si Martin Luther ay dati pang pari ng Katoliko. Dahil lang kay Martin Luther, kaya kayo nagkaroon ng protestante. Kung halimbawa si Martin Luther ay hindi naging pari ng Katoliko at siya'y nanatiling abogado, may protestante kayang mag-e-exist? Wala. Dahil ang kalaban ng Catholic Church noon ay Islam, Judaism, Buddhist, Hinduism, tsaka mga pagano. Mga heresy kagaya ng Arianism. Wala pong protestante. Wala pong nakalaban ang Islam na protestante sa panahon ng mga sinaunang siglo. Wala pong nakalaban ang mga Judaism, Buddhist, Hinduism na protestante sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano. Wala po sila, maging ang mga pagano, wala po silang nakalaban ng mga protestante. Ang tumitindig na Kristiyano sa panahon ng mga sinaunang panahon, walang iba kundi ang Catholic Church lang. Kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan, sino po ba ang nakalaban ng mga Islam na tumatayong Kristiyano? Hindi po ba nagkaroon ng labanan ng Islam laban sa mga Kristiyano? Sino po ba ang kalaban nila? Walang iba kundi ang Catholic Church. Bakit? Sapagkat nagkaroon ng pananakop ang mga Islam during their times. Ang isa sa kanilang mga nasakop na bansa ay yung Turkey.
Diyan sa bansang Turkey, dati yung Catholic country. Nandiyan ang aming mga sinaunang simbahan na nakubkob ng Islam na ginawa nilang mga moske. That is the reason kung bakit ang mga Islam ay may mataas na pagpaparangal kay Maria at kay Kristo. No? Mahal na mahal ng mga Muslim si Maria at si Kristo. Dahil nung sakupin nila yung mga Katolikong bansa na kung saan napasok ng mga apostles, dinigmayan ng mga Muslim, nakuha nila yung mga sinaunang simbahan namin. At isa na rito ang Church of Antioch. Na dating church na dating Catholic Church na ngayon ay pagmamay-ari na ng mga Muslim. Tanungin nyo nga po ang lahat ng mga religion sa buong mundo na umiiral kung may nakalaban silang protestante. Sino po ang tumatayong simbahan na Kristiyano sa panahon ng mga relihiyong ito na nagkakaroon ng digmaan? Walang iba kundi ang Catholic Church. Hindi pa po nagaganap ang World War I, may Catholic Church na. So paano po magiging true church ang isang sekta kung nauna ang Catholic Church? Ang pagde-describe o ang paglalarawan na ikaw ay true church, unang-una yan ay nasusukat sa tagal ng pagkakatatag. Matagal na pong namatay si Christ. Matagal nang namatay si Jesus Christ. So, para ma-distinguish that you are the true church, kinakailangan tignan mo kung ilang taon nang nakatatag ang sekta mo. At ikalawa, alamin mo kung paano naitatag yung sekta mo. Kalkalin mo lahat ng standard references para malaman mo paano ba naitatag ang INC, saan ba ito naitatag, hindi ba sa Punta Santa Ana? Saan ba tinatag ni Kristo ang kanyang iglesia? Sa Jerusalem, bakit kayo nasa Punta Santa Ana? Ang MCGI, ang MCGI, saan ba kayo naitatag? Sa Jerusalem ba? Di ba hindi? Saan ba itinatag ni Eli Soriano ang sekta ninyo? Hindi ba sa Apalit, Pampanga? Bakit kayo nandiyan dyan kung kayo ang nasa Matthew 16 verse 18? Ang Matthew 16 verse 18 ay itinatag sa bayan ng Jerusalem. Kasi sa Jerusalem nag-usap si Kristo at si Pedro. So ngayon, bakit ba kami nasa Roma? Nung si Pablo ay natutulog, binisita ni Kristo sa pangitain si Pablo. Ano ang sabi ni Kristo kay Pablo? Pablo, kung ano man ang ginawa mo sa bayan ng Jerusalem, ganyan din ang gagawin mo sa bayan ng Roma. Inilipat ng Diyos ang kaharian, ang kanyang kaharian, mula sa Jerusalem, ito'y kanyang inilagay sa bayan ng Roma sa pamamagitan ng pag-uutos ni Kristo na dapat kayong lumipat diyan sa Roma. Bakit? Kung hindi po lumipat ang mga sinaunang Kristiyano sa bayan ng Jerusalem, mauubos tayo. Mamamatay lahat ng mga sinaunang Kristiyano. Kaya nagkaroon ng kasunduan ang mga Judaism during that time at yung mga early Christians, nalilipat na lang sila ng bayan. Kaya inilipat ang bayan ng Diyos sa bayan ng Roma. Ang bayan ng Roma noon ay pagano. Pagano yan? Nung yan ay narating nila San Pedro, nila San Pablo ng 12 Apostles. Pagano yan? Now, kung kayo ang true church, INC, MCGI, born again Christians o lahat ng mga denominations, ano ang bansang pagano na ginawa nyong Kristiyano? Ang mga sinaunang Kristiyano, ang kino-convert nila, pagano at yung mga major religion, kagaya ng Judaism, Buddhist, Hinduism, Islam, at pagano. Yan ang kino-convert ng mga Kristiyano noon para maging Kristiyano. Saan mababasa sa Biblia na Kristiyano ka na, gagawin ka pang Kristiyano? Sige nga, meron bang tinuro si Kristo na Kristiyano ka na, gagawin ka pang Kristiyano? Ang Catholic Church yan ay Kristiyanong relihiyon dahil kami ay religion. Katoliko na yan, inaakay mo sa sekta mo. Saan mababasa na Kristiyanong Katoliko, gagawin mo pang Kristiyano? At walang mababasa sa Biblia na may protestante. Ang mga lumalaban at tumututol kay Kristo, yan ay tinatawag na mga erehe. Lahat ng tumututol at lumalaban sa Catholic Church, mga erehe kayo. Kayo yung mga lumalaban sa aral ni Kristo. Kasi kung kayo talaga ay tatag ni Kristo, bakit hindi kayo gumawa ng sarili ninyong aklat? Bakit lahat ng ginagamit ninyong pangangaral ay Biblia na binuo ng Katoliko? The question is, kung hindi nabuo ng Catholic Church ang Latin Vulgate, may gagamitin kayong Bible. Ngayon, pumunta tayo sa sinaunang Kristiyano nung panahon na hindi pa nabubuo ang Biblia. Doon sa panahon nang hindi pa nabubuo ang Biblia, wala pang Biblia, paano nyo ituturo ang mga doktrina ninyo? Yung doon sa panahon na hindi pa buo ang Biblia, kilala nyo kaya si Kristo? Saan nyo ba nakilala si Kristo, mga protestante, sa Biblia? Sino bumuo ng Biblia? Catholic Church. Kaya no Catholic Church, no Protestant. No Protestant, no pastor at saka ministro. No pastor at saka ministro, walang lagak. That's it. Kaya ang Catholic Church, ang Catholic Church ang bumuo sa Biblia at ang Biblia ang bumuo sa protestante.
Kaya kung hindi namin binuo ang Biblia, wala kayong mga sulpot kayo. Tandaan, Catholic Church ang bumuo sa Biblia at ang Biblia ang bumuo sa mga Protestante. Kaya ang may nakakaalam na aral sa Biblia ay ang Katoliko.